Alam nyo mga guys, no? Ito sila John Vic Romilla. At saka yan sila General Torre. Hinuli nga nila si Pangulong Duterte. Hindi nga nila binigyan ng ilang oras para magkasama yung pamilya niya si Inday Sara para kausapin niya. Hindi man lang nila inayaan na magkita sila. Dinala pa nila sa ibang bansa. Ngayon tapos kinasuhan sila dahil sa illegal na pagkakaresto kay PRRD. Di ba? Illegal naman talaga yun. Bakit hindi naging illegal? Mayroon tayong ano dito? Meron tayong Supreme Court dito. Bakit hindi dito kinasuhan si Pangulong Duterte? Hindi nila dito hiniring. Bakit? Dito naman nagkasala. Kung talagang may kasalanan si Pangulong Duterte, dito naman sa Pilipinas yun. Hindi naman sa ibang bansa. Hindi naman siya doon sa ICC pumatay ng mga adik. Kung pinatay niya nga talaga ang mga adik. Kasi ako kahit mababa lang yung pinag-aralan ko, may common sense ako sa mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte, di ba? Sabi niya, kayo mga adik, pag hindi kayo huminto, talagang papatayin ko kayo. Ikaw, ayaw mo mamatay, bakit hindi ka maghinto? Ako nga naghinto dahil sa kay Pangulong Duterte. Kaya nagbago yung buhay ko ngayon. Nagtatrabaho ako ng maayos ngayon. Oo, hindi na ako gumagamit ng shabu-shabu na yan. Hindi na nga ako nakakita since ng 2016 hanggang ngayon. Hindi ko na nakikita yung shabu na yan At saka nagkapamilya na ako. Nagkaroon na ako ng 3 anak. Salamat sa Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbago yung buhay ko. Yung hindi nagbago, patuloy pa rin kahit may banta na yung Pangulo. Pero hindi naman tanga ang Pangulo na para sabihin niyang pag lumaban sa mga pulis, siyempre patayin. Bakit hayaan ba yung utangin na pulis ka? Pulis ka, may profesyon ka. Patayin ka lang ng adik? Siyempre hindi. Dapat mo ipagtanggol yung sarili mo. May baril ka May baril ka. Legal yung paghawak mo ng baril. Baka yung mga adik nga, may baril nga diba? Yung mga namatay na pulis na pinatay ng mga adik, saan ang ustisya nun? Nasaan yung mga nun? Yung mga human rights? Yung mga human rights. Nasaan ang ustisya nun? Maraming pinatay ng mga adik na mga pulis na matitinong pulis. Ako galit ako sa pulis. Siyempre galit ako sa pulis dahil marami akong kilalang pulis na hindi patas lumaban. Pero alam ko rin na hindi lahat ng pulis ay siraulo. Hindi lahat ng pulis ay nagpa-planted. Hindi lahat ng pulis ay gumagawa ng kabalastugan. Marami namang pulis na matitino dyan na pinatay ng mga adik. Pero yung mga adik yan, mga kriminal yan, yung mga rapist na yan, lalo na yung mga rapist na yan, tama lang napatayin yan. Kasi kung hindi yan papatayin, parang pandemya yan kumakalat yan. Kumakalat yan. Para rin yung mga rebelde. Nagre-recruit yan hanggang dumadami. Mga bata, mga inosente pa yung rini-recruit yan, mga estudyante. Pinapatira ng shabu hanggang sa maging maadik. Balik-balik na sa kanila. Abusuhin nila yung bata, yung babae. Tapos hanggang sa marunong na magbinta yung bata. Kaya tama lang na patayin ng mga putang inang yan. Kung nagbago pa naman kayo, sana naging malinis ang Pilipinas na walang namatay. Ang dali lang naman ang bago nasa sarili niyo lang yan. Diyos ko, sabihin niyo wala kayong pinag-aralan, mahirap mahanap ng trabaho. Ako wala nga akong pinag-aralan hanggang high school nga ako. Hindi ka pa natapos yung high school ko, 3rd year lang. Pero nagtrabaho rin ako ng construction, naghirap ako, naging labor ako. Hanggang ngayon, naging driver ako, operator. Dito na ako sa malalaking kumpanya nagtatrabaho. Hindi na narurumihan yung kamay ko Nakapagtrabaho naman ako ng maayos Ito, kita mo yung trabaho ko dito. Ganda na trabaho ko dito Hindi nga ako nakapag-aral. Kaya
nagpapasalamat ako na naging presidente ang isang PRRD. Ha? Nag-iisang PRRD na may malasakit sa kapwa Pilipino niya. Kung mabait ka, mabait siya sa'yo. Kung masama ka, siyempre, anong gusto niyong gawin niya sa'yo? Matuwa siya, maging mabait siya? Hindi. O ngayon, hinuli niyo ng illegal na pagkahuli. Kidnapping yun eh. Ang ina, klarong-klarong kidnapping yun eh. Yan si Torre. Ikaw, Torre. Punta ka dito, Torre, sa Surigao. Punta ka lang dito sa Surigao. Baka langawin ka dito ng mga tao dito. Ha? Ila sila Jombik Romulya. Yung mga kakapatid na yan. Ngayon, pinailan kayo ng kaso dahil sa pag-aresto nyo kay PRRD na illegal. Binigyan kayo ng 10 days ng ombudsman para magbigay ng counter affidavit. Ulos, humingi kayo ng extension. Eh bakit ba yung inuli nyo si Duterte? Humingi rin naman siya ng konting oras lang panahon para magkausap si Sara Duterte. Hindi nyo nga pinagbigyan eh. Hindi ganun ang paghuhuli ng isang naging leader ng bansa. Ha? Ikaw, Torre, parang sino ka eh? Mayabang ka, naging 2-star ka lang Sinabi mo pa, 2-star na ako sir, 2-star. Punta na ba yung 2-star mo? Nakakatulong yan sa'yo. Hindi na nakakatulong yan Kaya tayong 2-star. Hindi na nakakatulong yan. Yan yabang-yabang mo. Ngayon ka lang naging 2-star, mayabang ka na, matanda ka na nga naging general Eh sabi mo ba, 20 ka pa lang, 20, naging pulis ka na. Sa tanda mo yan, ngayon ka pa naging general. Malapit ka na mag-retire Tanga na, naging general ka pa. Wala ka namang alam sa batas eh. Sa lahat ng pulis, ikaw sa'yo ko lang narinig talaga na pwede mag-aresto na walang warrant of arrest. Gago ka talaga. Eh, pulis ka pa talaga? O, nabili mo lang yata yung tiyapa mo eh. Nabili mo lang yata yun eh. Eh, baka nabili mo lang sa Quiapo yan. Baka kaitsina ka lang sa batang Quiapo na naging pulis ka na, nakadikit ka ng presidente. Malalaking politiko. Ginawang illegal yung pagkapulis mo eh. Pero illegal naman yung pagkapulis mo. Kaya ako naniniwala na pulis ka. Wala kang alam eh. Wala kang alam. Wala kang alam sa batas. Alam mo lang, magpayabang. Hindi mo ba alam na lahat ng maganda-gandang nangyayari sa buhay natin dito? Merong hangganan din. May hangganan. Yung kasayaan natin, may hangganan yan. Oo. Pero dapat always neutral ka. Kahit sino pa man ang maging leader ng bansa, kung talagang ang tungkulin mo lang ang yung sinusunod, sino pa ang tungkulin? Kasi alam ko sa mga pulis niyan, sundalo, militar, walang kinakampihan na politiko yan. Walang kinakampihan na politiko yan. Neutral lang yan eh. Yan si Torre, klarong-klaro eh. Oh, klaro. Tangin na. Mabilis. Boto. Mabilis ka. Mabilis daw mahawak ng baril. Hindi na mabilis Punta ka dito. Barilan tayo. O ano naman? Tag-isang bala lang lagay natin sa magasin. Oh. Ayun, hindi mo nga ako. Ay, kakainit ka ng ulo Salamat ya tayo na may naging presidente na katulad ni Duterte. Kung wala, mangyayari sa Pilipinas. Panahon pa ng pandemic, gira pa sa Marawi. Ikaw, mga naging leader noon, yung Tagalusod lang. Sus, wala, bulok.